Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, breaking news po ito. Bali, napalitan na po o tinanggal po sa pagiging Senate President po si Senator Zubiri. At pinalitan po siya ni Chis Escudero. So, panoorin po natin ito. Ano ba nangyari? Bakit siya pinalitan? So, ito, bago po tayo magsimula sa kwentuhan natin, baka pwede naman makalambing sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung ano nangyari, bakit nagkaroon po ng regodon sa Senado. Formal nang naluklok bilang bagong Senate President si Senator Chis Escudero. Kasunod na nangyaring rigodon sa liderato ng Senado ilang araw bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, biglaan ba o matagal nang napag-usapan ito nga ang pagpapalit ng liderato dyan sa Senado? Cheryl, 2 araw bago formal na magsara ang second regular session ng 19th Congress, opisyal nang nagbitiw si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Resulta raw ito sa hindi niya pagsunod umano sa ilang utos dahil sa kagustuhan niya na mapanatiling independent ang Senado. Matapos ang 2 taong pag-upo bilang Senate President, emosyonal na humarap at nagsalita sa Senate plenary si Senator Juan Miguel Zubiri. Kanina, formal siyang nagbitiw bilang Senate President para maging independent member na lang daw ng Senado. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. So, nag-resign pala itong si Senator Mig Zubiri. Pero pinanindigan niya na independent pa rin daw ang Senado. Paano ba natin masasabing independent ang Senado? Kasi alam nyo, tandaan po natin, may 3 chambers po ang gobyerno natin. Yan po yung executive, judicial, tsaka yung legislative. So, may kanya-kanyang power po yan. Co-equal power po sila. Ngayon, para magkaroon kasi ng check and balance, kailangan independent po sila na hindi sila na i-impluwensyahan ng kung anong department, kung anong executive man niya o judiciary na yan. So, ang trabaho po ng Senado, sila yung nasa legislative gumagawa ng batas para ibigay sa Pangulo kung ito ay aaprobahan. So, sinasabi ni Mig Zubiri, ni Senator Zubiri na independent daw sila. Pero kung papansinin ninyo yung kanilang yung unang-unang batas na ipinasa ni Bongbong Marcos, yung Maharlika Investment Fund, parang hindi naging independent doon. So parang naging sunod-sunuran sila sa administration. Siyempre, maraming senador nagsabi na minadali yung batas na yan at marami silang nakitang butas. Pero ang nangyari, parang pinustro pa rin ni Mig Zubiri yung batas na yon. And eventually, pagdating sa dulo, dinismiss din ni Bongbong Marcos kung bakit hindi pinirma. Kasi nga, marami nagsasabi na prone sa corruption at walang accountability kung sakaling hindi magtagumpay yung investment fund. Kasi nga, pag sinabi mo investment, kailangan may sobrang pera yung bansa natin. Ang problema wala nga tayong sobra, kulang pa nga daw sa budget, pero bakit tayo mag-i-invest? So, doon pa lang, hindi natin masasabing independent yung Senado kasi nga, parang naging sunod-sunuran nung time na yon, doon sa batas na yon. Itong Senado natin, na masyadong sinuportahan agad at hindi niya na binigyan ng pansin yung mga negative comment ng mga ilang senador na sinasabi ngang minadali yung batas na yan. Dapat pag-aralan mo na mabuti, pero ang ginawa pinaspasan pa rin ni Zubiri yung batas na yan at parang halos hindi na ni-review. Parang kung ano yung pinasa ng Kongreso sa kanila, parang sinundan na lang kahit na alanganin ipinasa pa rin niya sa Pangulo yung investment fund na yun. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high
knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. Sa kanyang speech, binigyan diin ni Zubiri na ginawa niya ang kanyang makakaya para panatilihin ang independence ng Senado. Ito raw marahil ang dahilan kaya gusto siyang palitan. So, pwede yung kantahin dito ni Mick Subiring yung I did my best, but I guess my best wasn't good enough. So, parang ganon. Kasi, siguro, yun yung nakita ng mga ibang senador na hindi siya naging independent. Gawa nga na parang feeling nila nadidiktahan. Kasi nga, may mga batas na nabibigyan ng prioridad na hindi masyadong nadidiscuss sa Senado. So, siguro, yun yung isa sa mga factor bakit siya pinagplanuhan na patalsikin. Siguro, nang naramdaman niya na dumadami na yung mga senador na gusto na siyang palitan, inunahan niya na. Mas maganda na yung mag-resign ka kaysa pinatalsik ka. Diba? Walang pinagkaiba yan sa isa kang private employee na mas gugustuhin mo lang na mag-resign kaysa yung sinibak ka. Siyempre, mas mahirap ipaliwanag sa a-applyan mong susunod na trabaho na bakit ka natanggal sa trabaho kaysa doon bakit ka nag-resign. Diba? Yun lang pinakano doon. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Maraming salamat po. Bago mag-resign, dati nang umugong ang mga plano para patalsikin si Zubiri. Mula noong nakaraang taon hanggang nito lang Pebrero at Marso, naging matunog ang kudita laban sa kanya. Pero kanina, bago pa magbukas ang sesyon sa plenaryo, mismong si Senator Joel Villanueva ang nagkumpirma na kasama sa agenda ang pagpapalit ng kanilang liderato. So, matagal na pala na nararamdaman ni Zubiri na pwede siyang matanggal sa pagiging Senate President. Nararamdaman niya na. Siyempre, ilan lang naman sila dyan. 24 lang naman sila dyan. So, madali lang ma-detect yun kung sino-sino yung magiging kakampi mo dyan, sino yung mga ayaw at gusto sa'yo. So, may isa ka lang dyan, may isa ka lang kapartido dyan o isang supporter mo dyan na katulong mo dyan sa adhikain mo. Malalaman mo kung yung mga kasama mong senador gusto ka pa maging Senate President o hindi. Kasi nga, 24 lang kayo dyan. Halos araw-araw kayo nagkikita. Hindi yan kagaya ng Kongreso na halos nasa 400 yata yung kongresista natin na kailangan nila magbotohan talaga. Mahirap i-detect kung sino-sino yung magiging kaalyado mo. Dito to 24 lang sila. Yung iba pa dyan, nasa pelikula pa, gumagawa pa ng shooting. So, baka hindi na sila 24 dyan. Yung iba kasi dyan, hindi mo na nakikita. Gawa nga ng busy sa kanilang mga personal na trabaho siguro or personal nilang mga ganap-ganap sa buhay. Kaya madaling malaman kung madaling ma-confirm na gusto ka ng patalsikin. Pero yun nga, naramdaman niya na patatalsikin na siya, inunahan niya na. So, bago magbukas yung session para tapusin na yung bago sila mag-break, nag-resign na siya para at least pagbukas ng session ng Senado, may bagong liderato na. Pagkatapos ng speech ni Zubiri, nagbitiw din si Villanueva bilang Senate Majority Leader. Sinabayan sila ni Senator Nancy Binay, Sonny Angara at Senator J.V. Ejercito na nagbitiw din sa kani-kanilang komite. Naging emosyonal din ang ilang mga senador na malapit kay Zubiri. Being part of the leadership, Madam President, carries a cost, requiring leaders. Ako, sorry hindi ko lang maintindihan to na ba't kailangan nila maging emosyonal sa pagbaba ng isang Senate President. Magkikita-kita rin naman sila dyan. Sila rin naman makikita sa finance kasi nga 24 lang sila. Ang liit-liit lang naman ng plenary session nila. Magkakatabi pa sila ng upuan. So, parang ewan ko parang nakukornian lang ako na sabihin kailangan maging emosyonal dahil bumaba lang sa pwesto. Hindi naman yan aalis ng Senado na hindi na kayo magkikita-kita. Hindi naman kagaya yan ng sa trabaho na pag nag-resign hindi na yan papasok para hindi na kayo magkikita-kita. Papasok pa rin naman yan.
baka humawak pa ng ibang committee yan, baka bigyan pa ng ano yan, committee level yan ni kung sino man yung pumalit. Sabi nga si Chis Escudero daw, malamang bigyan din naman ng committee level yan. So sila rin na magkikita dyan. So parang napaka-corny lang para sa akin yung magiging emotional nila. Siguro dahil nakakuha sila ng pabor nung time na siya yung nakaupo as Senate President, kaya siguro nalulungkot sila dahil baka hindi na sila mabigyan ng pabor, especially pagdating sa budget. Alam niyo naman, may mga budget din na hawak yan at ang nagbibigay dyan o nag-a-assign dyan, yung Senate President. To be ready to consistently make sacrifices, prioritizing the interest of their organization, institution, or even their country above their own self-interest. And so today, Madam President, I tender my resignation. I think there's no reason, of course, emotions may dictate that they bow their heads, but there's no reason to bow their heads. Talagang, I think, when all is said and done, when history is written, wala silang ikakahiya. They stood on the right side of history. Matapos mabakante ang Senate leadership, dito na nagmosyon si Senator Alan Peter Cayetano para inominate si Senator Chis Escudero bilang kapalit ni Zubiri. Nominate someone I respect, I admire, and look forward to. I look forward to him being our leader, and I look forward that I will be able to contribute and do my part. May I respectfully and humbly nominate Francis Chis Escudero as Senate President. Hindi na nagbotohan ng mga senador dahil nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na isara na ang nominasyon kay Escudero. So nangyari majority na parang inassign na lang nila si Escudero na maging Senate President kasi usually dapat nag-aaroon ng botohan yan. So kailangan dyan magkaroon ng majority vote para maging Senate President. Pero ito nangyari, naging majority na ipinoint lang si Chis Escudero para maging Senate President. Pero kung tutusin, marami rin qualified na maging Senate President. Isa na dyan si Alan Peter Cayetano kasi naging House Speaker na siya. So mas mahirap hawakan yun kasi nga maraming kongresista yung hahawakan mo, unlike dito sa Senado na 24 lang sila. So para po sa akin, mas qualified si Alan Peter Cayetano kesa dito kay Chis Escudero. Siguro seniority yung pinagbasihan dito. Siguro ganun nga. Pero yun nga, personal ko lang naman na opinion. Para sa akin, mas gusto ko si Alan Peter Cayetano. Tinanggap naman ni Escudero ang nominasyon at agad nanumpa bilang bagong Senate President. Mukhang planado rin naman yung pagiging niya rito, Senate President eh. Kasi, pero yun, nandiyan kagad si Heart Evangelista para sa outtaking niya. Kasi kung biglaan yan na hindi yan planado, pwede siya mag-outtaking ng ganyan lang. Or siguro, ahead of time niya lang nalaman, nasa tabi-tabi lang, nasa gate lang si Heart Evangelista, kaya nakarating kagad kasi pwede naman i-postpone ng ilang oras yung outtaking para makarating yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya siguro dumating dito si Heart Evangelista. Pero, di ba, parang kung papansin niyo lang na nakarating ka agad ng ganung kabilis. Siyempre, alam naman natin, celebrity yan si Heart Evangelista. So, yung schedule yan, hindi basta-basta. May mga sinusunod na na schedule. So, nandiyan ka agad siya. So, malamang, ramdam na ni Escudero na anytime soon siguro mapapalitan si Zubiri. Kaya nakapag-file siguro ng leave or nagbigay ng oras si Heart Evangelista para saksihan yung pag-outtaking ni Escudero bilang Senate President. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Escudero si Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Maraming salamat po muli sa tiwala. So yun ang maganda lang sa sinabi ni Chis Escudero na kumbaga parang kahit anong mangyari, kailangan pa rin niya yung suporta ni
Subiri para sa experience ba sa paghawak ng Senado. Siyempre, first time niya nga hawak ng ng as Senate President. So kailangan niya ng guidance, kailangan niya ng parang kailangan niya magkaroon muna ng common knowledge para sa paghawak ng pagiging Senate President. So maganda naman yung niya rito, yung pagkuha niya ng yung paghingi niya ng guidance dito kay Big Subiri. At nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Bukod kay Escudero, papalit naman bilang bagong Senate Majority Leader si Senator Francis Tolentino. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang uupo bilang bagong Senate Pro Tempore. Maraming salamat, Camille. So yun, tingnan natin kung paano At ang sambayan ng Pilipino. Magiging independent, kung mapapangatawan nila yung pagiging independent ng Senado. Kasi when you say independent, kailangan hindi ka lang oo ng oo sa gusto mangyari ng presidente. Kailangan pag-aralan din muna ninyo. Hindi kagaya kasi nung kay Mig Subiri, pag-upo pa lang niya as Senate President, ipinasok agad yung Maharlika Investment Fund na talagang maanumalya. Dahil nga, paano ka nga mag-i-invest kung wala kang budget ang Pilipinas? At the same time, walang accountability. Kung sino man yung hawak ng investment fund natin kapag yan ay nalugi, medyo malaking pera po kasi kasama sa national budget natin yung Maharlika Investment Fund na yan. Kung sakaling malugi yan, paano na ang Pilipinas? So, mas marami pang makikinabang sana doon kung ibibigay yun sa tamang serbisyo ng ating mga kababayan. Kaya nga, kung magiging independent, sana pangatawanan ng ating Senado. Pero base naman sa mga nakikita natin, ito si Escudero medyo pihikan dito, kumbaga parang mitikuloso. Hindi to basta-basta na umuoo lang, kailangan kasi abogado rin naman to. So pinag-aaralan din niya muna. So isa rin naman siya sa mga tumutol dun sa sa Maharlika Investment. So tingnan natin kung paano niya i-handle ngayon yung Senado bilang Senate President. Sana pangatawanan niya yung pagiging independent daw na sinasabi nga nila sa Senado. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po.